Hi guys, Nurse Clay here and welcome to a new day in my life here in Iceland. Dahil majority of us walang pasok ngayon, we decided to meet up, enjoy, have fun, and also try crabbing. Actually guys, it's my first time joining them kasi nagka-crabbing na talaga sila before. Sometimes they also do shore fishing at dahil nga laging conflict yung schedule namin, ngayon lang ako nakasama sa kanila and I'm super excited. So those asking if it's legal to do crabbing here in Iceland, and the answer is yes po. You don't need a special permit to do crabbing along the coast and fjords around Iceland. But when it comes to fishing in the rivers and lakes, that requires your special permit or license before you can do that kasi mahigpit po sila dito. So yung way ng crabbing dito guys is kapareho lang ng way ng crabbing na mga nakita nyo sa mga videos doon sa Canada. So merong mga net, naglalagay ka ng pain na fish, and then ihuhulog mo siya sa coast, and then maghihintay ka lang ng few hours bago mo i-check ulit kung may nakuha ka na ba. Unfortunately, sa unang net na hinulog namin guys, walang crabs. Ang mga nakuha lang namin is flatfish. Pero okay naman kasi masarap naman yun nung niluto namin. Fortunately guys, dun sa pangalawang net na hinulog namin, ayun, meron ng mga crabs. And the most common crabs na matatagpuan dito sa Iceland, yung tinatawag nilang Arctic lyre at saka yung tinatawag nilang great spider crabs. And to those who's gonna ask if it's possible to catch a king crab dito sa Iceland, and the answer is no. Unfortunately, king crab is not a part of the local ecosystem dito sa Iceland. But king crabs can be found commonly sa mga regions like Norway and Alaska. Maybe there's something in Icelandic waters kaya ayaw ng mga king crab dito. Actually guys, during summer, marami din talagang lumalabas, nagko-coast fishing o kaya naman nagka-crabbing. This is also a fun way of enjoying summer here in Iceland. Yun nga lang guys, sobrang lamig pa din talaga. Unlike sa atin sa Pilipinas na during summer lahat excited mag-beach, mag-swimming. Unfortunately guys, because of the extreme colds here in Iceland, hindi po ganun ka-common ang mag-sea swimming dito. But there are actually like few locations naman dito sa Reykjavik na pwede ka ring mag-sea swimming or mag-hot tub or mag-sunbathing during summer. Isa din sa reason guys bakit hindi nire-recommend yung sea swimming dito sa Iceland is yung mga powerful waves. If you guys heard about the Black Sand Beach dito sa Iceland, that is one of the famous beaches dito sa Iceland that has powerful waves that can often crash into the shore without warning. Actually guys, Black Sand Beach is one of the most famous tourist destination dito sa Iceland, but also considers as one of the most dangerous places dito sa Iceland. This is actually because of the very powerful sneaking waves which can easily pull people to the sea, at dahil sobrang lamig at sobrang powerful na mga waves dito, mahirap nang mag-swim pabalik sa shore. And if you are planning to visit here in the future, please guys, huwag niyo pong gayahin yung mga ibang turista na matitigas ang ulo, lumayo kayo sa tubig. By the way guys, this is Reynisfjara Black Sand Beach. Looks like it's really beautiful. Madalas niyo itong makikita sa mga photos ng mga turista na nagpupunta dito sa Iceland. It is also very famous sa mga basalt columns na matatagpuan sa eastern end side ng beach. Marami mga tourist destinations na pwedeng puntahan dito. Yun nga lang guys, you need to be very careful. Dito matatagpuan yung famous na Howlson of Shetler Cave na maraming visible na basalt column sa loob. Dito din matatagpuan yung famous na Eyjafjallajökull volcano or also known as the E15 volcano para mas madaling bigkasin, which is also considered as one of the smallest ice cap in Iceland. Soon guys, I'm gonna make a special summer vlog in our previous trip dito sa Iceland and I can't wait to share that with you. At dahil sobrang lamig na nga guys, so ito umalis na kami. Ito lang yung mga nakuha namin. But I think this is enough kasi meron pa naman kami mga ibang lulutuin pa. Gusto lang talaga namin itry yung crabbing today. After mag-crabbing, dumiretso naman kami sa bahay ng kaibigan namin para magluto. Alam niyo ba guys, hindi namin madalas nagagawa to kasi napakahirap ayusin ang schedule namin. Lagi kaming conflict. Lagi kaming nasa trabaho. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang video okay pa nagsama-sama kasi nga mga Pilipino tayo. Ito nga pala yung kaibigan naming singer. Hindi na ba kami na-orienta, performance level pala siya. Wow! Huwa kayo dyan. Alam niyo ba guys, sobrang na-appreciate ko din talaga yung mga kasamahan ko sa trabaho. Kahit na mahirap yung department namin, kahit mabigat yung mga gawain, basta magkakasama kami parang easy lang talaga. Misa nga iniisip ko kaya siguro hindi kami umaalis sa department namin kasi nga ayaw namin maghiwa-hiwalay. Alam niyo guys, totoo talaga yung kasabihan na surround yourself with people na sasamahan kang umangat sa buhay. Yung hindi kasi sirain, hindi kayo magsisiraan, but instead, sama-sama kayo magpaplano kung paano kayo bibili ng bahay, paano nyo mababayaran yung bill,
bills, paano kayo makakaipon, paano kayo makakabili ng sasakyan, paano kayo makakapag-travel. Yung tipong susuportahan nyo yung isa't isa at hindi kayo mag-iinggitan. Kasi lahat kayo magiging masaya sa achievement ng bawat isa. By the way guys, halos kabibili lang din pala ng kaibigan namin to sa bahay niya nung dumalaw kami. At na-share ko din sa inyo guys, alam niyo bang wala akong kaplano-planong bumili ng bahay kasi nga hindi ako confident na kaya ko. Pero andyan sila laging sinasabi na go, mag-open house tayo, puntahan natin to. Hindi tayo titigil hanggat hindi ka nakakabili ng bahay. Kaya mo yan, ano ka ba? Sila yung mga ganong klase ng tao kaya pinagpapasalamat ko talaga guys na ganon yung mga kaibigan ko. At nung kinailangan ko na ng tulong sa paglilipat, grabe guys, nandyan talaga sila, sobrang full support. For those who are away from home, I'm really hoping that you also have genuine friends in your lives. That's all for today guys. I hope you enjoyed this video and I can't wait to share with you all of my adventures here in Iceland.